papasok ka, di ba, Alin? O, pasok ka na, baka mahuli ka pa. At, sige na, kaya na ni Ami yan. At, ang ano lang naman natin, ang magpa-follow up tayo doon kay Director Pagdilaw eh. At para na sa ganon, malaman natin kung umaksyon na ang tanggapan ng ni Director Pagdilaw. Kung saan ito ipapasa, yun ang aalamin natin, ano? Para na sa ganon ay yung request na imbestigahan ay maaksyonan, no? At yun ang ating no? Okay? Okay, at siguro naman ay yung ating mga tinawagan ngayon ay kung maaksyonan na ay mas maganda. Ay pagka nakapag-follow up tayo kay Director Pagdilaw, kung wala naman sumasagot, doon na tayo diretso sa tok ng krame, no? Yung tok ng krame para diretso tayo sa PIO para okay. Okay, yan. Kay Director yan. Okay. Sana hindi nagme-merienda. Ayan. Ayan, mismo sa tanggapan na po yan, ano? Ng ating Director, no? Ay sana Okay. Wala pa rin. Okay. Ayan. No? Ay, The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Okay, yung hotline ng krame na lang. Yung hotline ng krame. Yung krame muna. Para nasa... baka malito si Alin eh. Yung... yung sa krame na. Para nasa ganon. Para maidiretso na. Okay. Okay. Yan. Wala pa rin. No? Okay. Siguro sa dami ng tumatawag. Ayan. Ayaw Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. No? Oo. No? Magtataka ka dyan, no? Krame, yung CRPO. Aba, pagkaganyan ng nagiging, halos walang tao. No? The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Is now unattended. Please try your call later. Di bale. At talagang ganun eh. Okay. At okay, at hayaan mo na. Mamaya naman nating kontakin ulit. At baka mahuli pa ito si Alin. At doon sa ating mga kinokontak, napaka-importante po nung ating mga kinokontak. Ingat. At doon sa ating mga kinokontak, ay gusto po natin na makarating sana agad, no? Sa ating sa Camp Crame yung ating isinusumbong, no? Tungkol dito sa nasabing na yan, no? Ay kung makikita po natin
na yung mga ginagawa ng ating mga kapulisan, no? Na kung bakit hindi natin makuha yung tamang impormasyon, no? Tungkol doon sa mga inirereklamo. At bakit tungkol dito sa mga sinasabi po natin na PO2 pa lamang po ito, pumapasok doon sa tanggapan ng may tanggapan na walang pahintulot, wala namang utang yung may-ari ng mga manok na yon, ay pilit at kinuha yung 15 manok, no? Nakakalungkot isipin na ang nasabing mga manok na yan ay ang halaga po ng mga manok na to ay napakalaking halaga, 5,000 ang bawat isa. So 15 manok po yon. At doon sa nabasa po natin, doon sa text po, doon sa mga text ng ating mga kaibigan, no? Ay iyan po yung ano natin, ano? Ay gusto natin na makuha natin yung tamang impormasyon, ano? Ay walang nangyayari, no? Wala pong nangyayari. At kung hindi naman, ay masasabi natin na talagang yung mga inirereklamo po natin ay patuloy po sila sa mga ginagawa po nila, no? At mas maganda kung ang nasabing mga tao na yan ay makapanayam natin, no? At sana ay may pagpatuloy natin, may pagpatuloy natin yung talagang magagandang programa. At hindi lamang po yung mga ano na yan, kung hindi yung pagkuha ng mga ari-arian ng walang pahintulot yung may-ari, no? Ay makikita naman po natin na ang lahat ng mga ipinararating po sa atin wala nga raw po, ay hindi naman kusang loob yung ibinigay na yon, kung hindi talagang yan. At ayon dito sa nagkausap na po ata kayo, ang sabi ibabalik na po ata ang mga manok at babayaran daw po ata ninyo yung mga manok na kinuha sa kanya ng tao ninyo sa farm, na di daw po binayaran ng tao ninyo. Oh, grabe, no? Ay kung makikita po natin, ayon doon sa ito po ay ipinorward lang po sa atin, ang text na to, no? At yung text na yan ay napakahalaga, no? At doon naman po sa una nating itinek sa kanila, no? Ay yung sinasabi po dito, ano pong kinuha? Ibinayad po sa akin yon nung Al at Tony. Yung Al po, sino po ang nagrereklamo, ma'am? Ma'am, nasa operation ho kami. Mamaya tatawag po ako. Hanggang ngayon, hindi po siya tumatawag. At tinitext po ng inyong lingkod, hindi naman po nagre-response itong nasabing taong ito, no? Kaya gusto po natin, no, na maimbitahan po ito. At hindi naman po tayo yung sinasabi po natin na gusto lamang po natin yung paglilinaw, no? Yung linawin po niya yung akusasyon po sa kanya, sapagkat ito ay hindi na siguro maaaring ang nangyari po dito ay yung problema kung bakit mo pinakialaman yung mga manok doon sa farm. Oh,
'Diba? Yun po yung ating gustong mapaaksyonan, no? Lintik wala naman pong nangyayari doon sa mga reklamo na mga ipinararating po sa kanilang tanggapan. Bakit nga po? Sana ay mas maganda kung ang mga taong ito ay totoo, no? Totoo na ang nasabing mga yaan ay maging sila man ay malaman natin kung bakit, no? Wala lahat po ng ano natin, no? Hindi pa rin natin ano yung mga nasabing gusto nating maiparating sa kanila. At kung totoo yung akusasyon sa inyo o hindi, kailangan kayo mismo ay patunayan po ninyo na ang sinasabing kinuha nyong mga manok ay hindi totoo. Bakit sinasabi nyong totoo pala na may kinuha kayong manok sapagkat sinasabi ninyo ay ibinayad sa inyo? Di ba? Kung wala po kayong ibinayad, bakit ganon? Di ba? Bakit ganon po ang nangyayari sa atin? Na meron na mga kinuha sa inyo, pero sinasabi po ninyo na ang nasabing ano na yan ay wala kayong kinuhang manok, pero ang totoo sinasabi ninyo na binayad sa inyo. Hindi naman po ang may-ari niyan yung Al, hindi rin po yung Tony, kung hindi yung Angel Padua po, no? Marami, dalawa po silang magkasosyo diyan doon sa manok na yan na kinuha po ng ninyo doon sa farm. At yung mga text ng nasabing si Angel Padua doon sa mga kaibigan ninyo na sinasabing ibabalik na lang ninyo at ibabalik ninyo yung manok. At hanggang ngayon, kaya po napipilitan yung tao na magreklamo sapagkat hanggang ngayon wala po kayong ibinabalik na mga manok, no? Manok na sasabungin na wala po kayong ginawa. Di ba? Wala po kayong ginagawa para nang sa ganon ay malaman po ng ating mga kababayan natin. Di ba? Yan po ang hirap sa atin na lagi na lamang po tayo ay napagsasabihan. Kaya po nawawalan ng tiwala ang ating mga kababayan tungkol po sa ating kapulisan. Sino-sino po ba ang dapat pagkatiwalaan? Dapat pa ba kayong pagkatiwalaan? Sapagkat kayo ay nilalapitan na nga po pero hindi naman po ninyo ibinabalik yun nasabing 15 manok. Pero doon sa mga text na sinasagot po ninyo, ay ibabalik na lamang ninyo. Di ba? Kaya nga po tayo nalulungkot Lagi na lamang po tayo nalulungkot kapag ganito po ang nagiging katwiran po natin. At doon po naman sa lahat po ng mga may connection doon kay Lawin, doon sa Bicol, sa buong Bicol region, no? Wag po kayong basta maniniwala, no? Na binigyan ko siya ng pahintulot para kayo ay gawing mga reporter, no? At kayo ay pumunta rito sa Maynila para na sa ganon ay maturuan po kayo kung papaano ang maging isang mahusay at magaling na reporter, no? Hindi po yung basta dinadala lamang po niya yung biodata rito pero yung tao ay wala
Aba, hindi po ako naniniwala doon. Ha? At kaya agad-agad ay tinext po natin yung tanggapan ng ating mga kaibigan dyan, no? Kagaya ni Secretary Velas ay yun po yung ating mga gustong maiparating sa kanila. Okay, bago tayo magpatuloy ng ating programa, no? Mag-commercial muna tayo. Wag po kayong bibitaw, ha? Muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura, tuition fee, mas mababa, at LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At tuloy-tuloy po na tayo, no? At inaantabayan na natin yung ating reporter. Ay kanina pa siya text ng text, ayaw naman pumasok. At yung bang telephone number natin, yung telephone natin, okay? Ha? Ay okay. Oo, ay bahala siya kung hindi siya umabot, di magsayaw na lang siya ng pandango, no? Ay kanina pa po tayo ay yung sinasabi po natin na ang mga nasabing ay siguro mas maganda kung yung mga ginagawa po natin ay malaman po na ng ating mga kababayan na talagang patuloy po tayo, no, sa ating ginagawa. Kagaya nga po ng gusto natin ay aksyonan, tinext din po natin ngayon yung nasabing si PO2, no? PO2, PO1 o PO10 na, no? Para malaman niya na gusto natin po siyang kunan ng reaksyon tungkol doon sa reklamo, na 15 manok di umano yung kanyang kinuha doon sa farm, no? Ay kung doon sa pagbibigay po natin ng kanyang reaksyon at kung hindi po siya mag-response, tsaka po tayo gagawa ng ay gagawa po tayo ng kaukulang hakbang para na sa ganon ay mapuwersa siya na maipatawag ng kamkrami o kaya na DILG, no? Sapagkat kailangan sagutin po niya ito no? Ay ang importante rito ay malinawan natin kung ano ang talagang ginawa niya doon sa mga manok. Kung ibabalik pa po ba niya, babayaran ba niya, o totoo na kinuha niya. Ay totoo dahil sumasagot siya. Sumasagot po siya na nasa kanya yung manok, no? Yung manok na sinasabing ibinayad sa kanya ay bakit doon sa text mo, doon sa may-ari mismo, sa nagrereklamo, ay ibabalik mo. Pati yung kumpare mo na nag-text sa'yo, inilagay mo rin na ibabalik mo at babayaran yung nasabing pagkakautang. Sinong magbabayad ng utang mo? Alanganin naman ang magbayad ng utang mo ay utang na ng iba. Kaya nga po sinasabi natin na sa bawat hakbang na gagawin po natin, kayong mga sinasabi po natin, no, ay maging aware po tayo, no, sa ating mga ginagawa. Ay sana mas maganda kung ang nasabing natin ay magawa natin, no? Magawa po natin yung mga nasabing pinagagawa natin, no? Yung maaksyonan po natin para na sa ganon ay malaman natin. Kailangan lang natin linawin. Bakit natatakot ka na sumagot? Kailangan po natin linawin yung akusasyon sa inyo. Mabuti pa nga po kami nagbibigay ng pagkakataon para sumagot kayo, pero kung ayaw ninyo sumagot, nasa inyo na po yun. Di ba? Nasa inyo na po yun kung ayaw nyo sumagot doon sa mga itinetext namin sa inyo. Mas maganda kasi kung kayo mismo ang magpapaliwanag kung bakit. Di ba? Yan po yung sinasabi natin na kailangan natin. Ayan, no? Umiiyak na yung telepono. Ayan.
At ang ano natin, ay siguro ituloy-tuloy lamang po natin yung ating mga ginagawa, no? Sapagkat ang pinaka-importante rito, no, ay malinawan, no, kung sino-sino yung dapat na maging. Yan, iyak na. Ngayon tumigil siya. Kaya mo siyang magtatawag at okay, at yan, ang importante sa atin dito yung malinawan nating mabuti kung ano talaga ang nangyari doon sa mga manok. Kung itong ang mga manok na to ay kung saan napapunta, no? Kung saan napapunta at kung ano ang nangyari diyan sa sinasabi natin. At yaan ang ano natin, at para na sa ganon ay malaman. Okay, nung malaman po natin yung nasabing mga ano na yan, ni istorbo mo si Ami dyan, ni wrong number. Oh, grabe. Oh, ay, grabe yan, Ay, baka nagpadala si yung classmate niya. Oh, baka yun nga. Baka yung classmate ni Sir. No, yun, natanong mo. Ay yaan ang ano natin, ang gusto natin ay maliwanagang mabuti, bago tayo mag-akusa. Pero doon sa sinasabi po, doon sa sinasabi no nakaraang programa po natin nung Miyerkules, ay sinabi po dito, na ibabalik po nila yung nasabing anon to, ay siguro kapag ito ay hindi na sumagot ng dire-diretso, ay nasa kanya na yan. Basta tayo, gagawa po tayo ng hakbang para nang sa ganon ay malaman po natin kung ano ang talagang desisyon ng nasabing ano na yan, ay biruin mo, ay ang gusto lamang po natin yung malaman natin yung katugunan ng ating mga kababayan. Paano naman yung napipinsala o yung nakukunan nung nasabing mga manok na yan? Di ba? Dapat yung manok na yan ay maibigay. Maibigay doon sa tamang kinaukulan. Yun doon sa may-ari at hindi po dyan sa nasabing kukunin nyo yan at ipambabayad ninyo. Aba, hindi po yan pambayad. Manok po yan na pinaalagaan lamang. Doon sa nasabing mga taong sinasabi mo na may pagkakautang sa iyo. Kung ang may utang si Juan de la Cruz, wag mong isama si Roberto, Yan po yung sinasabi natin na patuloy po natin na ang nasabing mga ano na yan ay gusto natin sila mismo ang magkaroon ng ano na yan. Nakakatakot naman na bakit sila mismo hindi natin maintindihan kung papaano. Di ba? Ewan ko sa inyo kung papaano po ninyo patutunayan. Yaang nasabing ano na yan. Kaya nga po yung sinasabi natin
ay wala nang nangyayari, dahil sa ginagawa ninyo, ay talagang hindi pa rin tayo makapaniwala doon sa mga nasabing na yan, Yan po yung ano natin. Kaya sana yung nasabing ayan, ay sana matuloy-tuloy ito, no? At ang nasabing mga taong yan ay mas maganda kung ang ating mga ginagawa ay patuloy tayo, no? Patuloy po tayo doon sa pagsusubaybay, no? Doon sa hindi magagandang mga ginagawa. Okay, at balikan po natin yung mga politiko, no? Ang halos mga naglalaban lang po ngayon, no? Na matataas ang mga rating, Binay po. Yan po ang mga naglalaban ngayon, no? Sa politika. Wala na pong iba, no? Ay ang labanan po rito, ang labanan po kontra doon sa Binay Rojas, napakalayo po. Napakalayo ng distansya po. Kahit inendorso na po siya ng kanyang kapartido, ay hindi pa rin po tumataas ang kanyang rating. At bagamat ang nasabing si Binay naman ay habang umiikot at binabatikos ng iba't ibang grupo, ay lalong tumataas at bumabango doon sa kanyang mga pinupuntahan, no? Hindi po kagaya ng nasabing inendorso na si Senador Mar Rojas o DILG Secretary Mar Rojas, ay napakalayo ng distansya. Ang pwede lamang tumapat kay Binay etong nasabing si Senador po, no? Bagamat bata pa siya, ay ito ay pwede nang maging vice, no? Pero bakit? Anong nangyayari? Di ba hindi maganda? Dahil ang nangyayari po sa atin ngayon ay yung nasabing partido na nag-i-endorso ay napakababa ng rating. Kaya yung i-endorso po niya ay mas lalong mababa ang rating. Kaya nga po sinasabi natin na hindi na po nagiging maganda ang endorsement niya kay Mar Rojas. Pero kung mas maganda, kung ang i-endorso sana ay yung walang mga problema, kagaya ni Senador po, no? Sabi nga wala pa naman siyang binibitawang salita kung ano tatakbuhin niya kung presidential o vice presidential candidate ang kanyang tatakbuhin sa politika ngayon 2016. Wala na po tayong oras, no? At paatras na po tayo ng paatras at syempre maraming salamat po. Bagamat tayo ay nalulungkot, hindi po natin nakuha yung mga telepono ng NCRPO, Camp Crame, no? Lahat po ng tinawagan natin ngayon palpak at wala pong mga sumasagot. Kung may sumagot man, ayaw naman magpa-interview. Maging ang Civil Service Commission na ating inaasahan na kapag tinawagan po natin ay agad-agad sumasagot, pero tayo po ay may katanungan sa kanila sapagkat sila mismo ang naglalagay sa iba't ibang mga tanggapan, bawal po ang nakasimangot. Ireklamo po ninyo kung kayo ay may reklamo. Di ba? Ay paano po kung ang civil service naman ang ireklamo namin?
Dahil kayo ay nagpapalabas po na bawal ang mga fixer sa iba't ibang mga tanggapan, ireklamo sa inyong tanggapan. Pero kapag tinawagan po kayo, wala naman po sasagot. Oh, di ba? Kung may sumagot man, ayaw magpa-interview. Anong klaseng mga tanggapan po mayroon ang ating mga Civil Service Commission? Kung ganyan po ang nangyayari sa ating bansa, aba ay magsipag-resign na po kayong lahat. Ha? Yung matitino na lang at gustong magpa-interview sa programang ito ang maiwanan. No? At wala na po tayong oras, ano? Ami. At wala na po tayong oras at siguro abangan nyo po ako sa susunod na Miyerkules, ano? At tatalakayin po natin yung mga nasabing nagiging problema. Ha? At yung mga nasabing mga PNP na ang ginagawa po ay lihis sa kanilang mga tungkulin na mga sinumpaan, no? At aywan ko ba kung bakit nagkakaganito tayo. Iisang bansa, iisang diwa, pero hindi naman po tayo magkaintindihan. Ang gusto ng iba, sila ang masunod. Ang gusto naman namin, sila rin ang masunod, no? Ay, sila, ako, tayong lahat. Oh, 'di ba? Pero kung nagkakaisa po tayo, ay siguro yung tuwid na daan pwede. Pero kung hiwa-hiwalay po ang ating pananaw, hindi naman po tayo pwedeng magkaisa. Oh, bakit? Ang limang daliri po natin ay hindi po pantay-pantay, no? Merong maliit, may mataas, may mababa. Oh, kaya dapat lamang po ang isipin po natin na hindi tayo talaga magkakapare-parehas ng opinyon. Dahil may mahirap, may mayaman. May lulukuhin, may manluloko. At may niloloko. O may naniniwala at mayroon ding hindi naniniwala. Kaya nga po tayo, ay sabi nga po natin, ay paniwalaan na lamang po natin kung nakikita natin sa ating mata. Oh, 'di ba? Ay ami. Oh, wala na tayong oras at tatakbo tayo may habulin pa tayo, no? At sa Miyerkules po, magkita-kita po tayo alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Tatalakayin po natin yung nasabing manok na 15 manok na kinuha di umano ng PNP, no? Yan po yung pasasagot po natin. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Pien Nicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. Bye-bye. Ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-ulan. Sa puso,
sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, abot kamay kita, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay magdarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na